Tuy Municipal Police Station, dyan po naman sa lugar ng Batangas, si Police Major Roy Cuevas. Major Roy, si Radyo Manel Martos sa DSXL News. Live ka na po ngayon. Magandang gabi sa iyo, Major Roy. Yes sir, magandang gabi rin po sir. Oo, mga kasama, nakuha lang tayo ng update. Kung po naman sa napaulat na may lalaking pinatay ng dalawang katrabaho mismo. Nung mga nakalipas na araw, ang unang report natin natanggap ay issue daw sa magiging sumbongero nito. Ano na po ang latest dito sa kasong ito na lalaking pinatay at itinapon na lamang sa may kalsada ba ito, Major Roy, sa Batangas? Yes sir. Yes sir. Bali sir, ang pangyayari po niyan sir ay nung ang oras po ay humigit kumulang sa 4:20 ng madaling araw ng February 2, 2026. Ang amin pong himpilan ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang concerned citizen na meron pong isang lalaki na nakahandusay sa isang tabing kalsada po sa Sitio de Guzman, Barangay Sabang Tubi, Batangas. And acted upon po doon sa report po na yon, immediately pumunta po yung ating mga first responder, yung ating po mga patrollers. At doon nga po sir, nakonfirma po natin na merong isang lalaki na wala na pong buhay, nakahandusay po sa tabing ng kalsada na may takip po na sako sa kanyang ulo sir. Ganun po ba? Kumusta naman po dito yung mga suspect? Ano nangyari dito, Major Roy? Yes sir, during the course of our investigation po, and according po doon sa mga account and statement po ng mga witnesses natin, itinuro po nila yung magkapatid na suspect po natin na itago na lang po natin sa pangalang alias Nori at alias Sugar. And nung malaman po namin yung mga pangyayari, agad po kami nag-conduct po ng follow-up operations para po maaresto ang mga suspect po natin. And nung mga bandang alas 10 po ng umaga ng February 3, positive po na arrest po natin yung dalawang suspects po natin, sir. So kinabukasan kagad ha. Congratulations dyan sa inyo at sa mga tauhan mo. Sir, so lumalabas, anong motibo dito sa pagpatay ng dalawang suspect? Katrabaho din nila to ha, sir? Yes, sir. According, sir, dun sa mga witnesses natin and based po dun sa ibinigay nilang mga testimony po sa atin nung kuhanan po natin sila ng statement, they stated po, sir, na ito pong isang suspect na si alias Nori, ang ikinagagalit po niya dun sa ating victim is yung pagsusumbong po niya dun sa kanilang amo. Kaya dun po nagsimula yung kanilang away po. Siguro baka mas may malalim pa siguro kung ganun dahilan naman to the point na papatay mo isang tao, magsumbong lang sa kanilang amo. Yes, sir. Ano pang dahilan dito o lumalabas? Yun din po ang inalam po namin at sa tingin nga po namin hindi naman po sapat na ang lumalabas po, ito po base naman po doon sa mga testimonya nga po ng ating mga witnesses na isa po sa katrabaho nila na di umano ay malapit dito sa ating suspect ang natanggal sa trabaho at ang pinaghihinalaan di umano ng ating mga suspect ang nagsumbong po doon sa kanilang pinaka-employer ay yung pong ating victim. So papaano pala ang pinatay nila yung biktima na yan? Anong lumalabas diyan sa iyong pagsisiyasat, Major Roy? Yes sir, nung upon discovery po nung katawan ng biktima natin, una po naming inakala na ito po ay salvage. Biktima ng salvage, yes sir. Parang tinapon lang diyan, malayong lugar. Nung i-analyze namin sir yung sitwasyon kung ito ay biktima ng salvage, usually po ay nakagapos ang kamay. Ito po ay hindi po nakagapos ang kamay bagamat may taklog po na sako yung kanyang muka, yung ulo. So, base po sa aming karanasan, nag-conduct po kami ng malalim na investigation at doon po kasi sa lugar sir ay marami po doong mga farm at mga construction firm po doon sa area. So nag-conduct po kami ng pag-iikot, pagkatanong-tanong kung may nakakilala po sa biktima. And so happy naman po sir na isa doon sa foreman nitong biktima ang nag-identify. So doon po kami nagsimula and based po doon sa testimony ng foreman na yon, nabanggit po niya sa amin na nung gabi nga po bago nangyari yung krimen, ang alam po niya ay nakikipag-inuman po itong ating victim doon sa mga suspects at doon po sa ibang kasamahan niya po doon sa
sa construction firm po na yan, sir. Gaano kalayo pala yung construction firm doon sa pinagtamunan ng bangkay na yan, ng isang trabador na yan, sir? Yes, sir. Sa amin pong pagtatansya, sir, more or less, nasa mga 1.5 kilometers lang po ang layo, sir. Anong ulit yung mga trabaho nila dito? Itong mga sangkot na ito at magiging biktima? Sila po, sir, ay nagtatrabaho sa isang parang subcontractor na gumagawa po ng mga frame po ng salamin. Okay. Actually po, 1 week to 2 weeks pa lang po silang namamalagi po doon sa barangay po na yon. Ganun ba? So, Major Roy, kanyo consider this na close case na itong issue dyan, yung pangyayari yan na krimen dyan sa lugar ng Atoy? Yes, sir. We can consider po na case solved po yung kaso. Nung February 4 po, na i-inquest na po natin yung mga suspects. And filed na po ito sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Alright, congratulations again Major Cuevas sa mabilis na pag-aksyon at ginarin sa pag-resolve ng kaso. At magandang gabi po sa iyo, Major Roy. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much din po at maraming pong salamat. Mga kasama, nagatid po sa atin yan sa oras na alas 6:43 na po sa buong kapuluan.